Chapter 3. Hari ng Israel, Hari ng mga Hari. Sa dulang isinulat ni William Shakespeare noong 1597, nagrereklamo si Henry IV tungkol sa mga tungkulin ng isang hari. Matindi ang kalungkutan niya ng kanyang sabihin, ilang libo sa mga pinakamahihirap sa aking nasasakupan ang natutulog na sa mga oras na ito. Pagkatapos ay napaisip siya kung bakit ang tulog ay mas namamalagi pa sa mga kubo ng mga mahihirap kaysa sa palasyo ng isang hari, at kung paano niya na ibibigay ang regalo niyang pahinga sa isang mandaragat na basang-basa habang inihahagis ng dagat, habang ipinagkakait ito sa isang hari na nasa tahimik at komportabling lugar. Balisa sa pagkakahiga ang ulong may suot na korona, iyak ni Henry. Ang talatang ito na isinulat ni Shakespeare ay kapansin-pansin dahil sa lalim ng irony na nakapaloob dito. Dapat ay nasa mga hari na ang lahat. Sila ay mayaman at makapangyarihan. May mga hukbo na nag-iingat sa kanila, magagarang palasyo na tinitirhan nila, at mga lingkod na sumusunod sa lahat ng gusto nila. Sino naman ang may ayaw ng ganoon? Pero kung may alam ka sa kasaysayan, alam mong tama si Henry. Hindi laging madali at marangya ang buhay ng hari. Kadalasan nga ay marami silang takot at alalahanin. Sa oras na nasa iyo na ang korona, kailangan ay hindi ito maagaw ng iba, at huli na nang ma-realize ng maraming mga hari kung gaano kahirap at kadelikado iyon. Pero sa lahat ng ito, palagay ko ay masasabi mong may isang klase ng taong mas nababahala kaysa sa isang hari. At iyon, ang taong nagsasabing siya ay isang hari kahit na walang ibang kumikilala nito. Makikita sa kasaysayan na hindi naging maayos ang kalagayan ng mga taong inaangkin ang koronang wala pa sa kanila. Oo nga't may konting chance na magtagumpay at maluklok sa trono, pero malaki ang mawawala kapag hindi nangyari ito. Kung ikaw ay hindi natuloy maging hari, hindi pwedeng sabihin mo lang ang sorry at pagkatapos ay tuloy lang ang buhay mo, dahil malamang ay maputulan ka na ng ulo bago pa man maputungan ng korona ang ulo mo. Ang isang bagay na nakakabighani sa buhay ni Jesus ay ang pakikipagbangga niya sa mga leader noong panahon niya. Isa siyang mahirap na karpentero mula sa isang hindi kilalang bayan sa hilagang Israel na nakakalaban ng mga pinuno, hindi lang ng kapwa niya Hudyo kundi maging ng mga Romano sa kanilang rehiyon. Ito pa lang ay nagsasabi na sa atin na ang kinakaharap natin ay hindi lang basta religious teacher na may ilang magagandang kasabihan tungkol sa buhay at kung paano mamuhay. Hindi rin siya basta isang moral philosopher o ethical sage. Hindi. Habang kahiyahiyang nakasabit si Jesus at naghihingalo sa isang krus, nakapaskil sa ulunan niya ang akusasyon sa kanya ng mga Romanong walang pusong kumutya sa kanya at sa buong bayang inaapi ng mga Romano. Ito'y si Jesus na hari ng mga Hudyo. Ang kwento ni Jesus ay hindi kwento ng isang mabuting tao. Ito ang kwento ng isang umaangkin sa trono. Hindi na bakante ang trono ng Israel. Ayon sa Biblia, sinimulan ni Jesus ang kanyang public ministry sa araw na binautismuhan siya sa Jordan River ng isang lalaking tinatawag na Juan na tagapagbautismo. Ilang buwan nang ipinapangaral ni Juan na dapat magsisi ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, na ang ibig sabihin ay talikuran ang mga ito. Sabi niya, ito ay dahil malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos o ang paghahari ng Diyos sa mundo. Sa madaling salita, ang piniling hari ng Diyos ay ipapakilala na at kailangan ng paghandaan ng mga tao ang kanyang pagdating. Para ipakita ang kanilang pagsisisi, iniutos ni Juan na magpalubog sa tubig ng ilog ang mga tao bilang simbolo ng paglilinis sa kanila mula sa kasalanan at kasamaan. Ang pagpapabautismo ni Jesus sa parehong paraan ay may malalim na kahulugan at pag-iisipan natin iyon mamaya. Sapat na muna sa ngayon na pansinin natin ang reaksyon ni Juan na tagapagbautismo nang makita niya si Jesus na naglalakad palapit sa kanya. Agad siyang naniwala na siya nga ang ipinapangaral niya sa mahabang panahon. Tingnan ninyo, sabi niya, siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumating na kasunod ko ay higit sa akin sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Ito ang punto. Alam ni Juan na ang kaharian ng Diyos ay malapit nang maitatag sa mundo. Iyon ang kanyang buong mensahe.
At ngayon ay itinuturo niya si Jesus bilang hari ng kahariang iyon. At mas mahalaga pa, ito ay higit pa sa personal na paniniwala lamang ni Juan. Ayon kay Jesus mismo, si Juan ang huling propeta ng lumang tipan, ang pinakahuli sa lahi ng mga lalaking ang pinakadakilang layunin ay ituon ang pananaw ng bayan sa paparating na nag-iisang tunay na hari. Daang libong taon nilang ipinapahayag ang pagpapadala ng Diyos ng hari na magliligtas sa kanila mula sa kanilang kasalanan. Ngayon ay ipinapahayag ni Juan na dumating na ang kanilang hinihintay. Sa wakas ay narito na ang hari. Siguro ay narinig mo na ang sumunod na nangyari. Sinasabi ng Biblia na pagkaahon ni Jesus mula sa tubig pagkatapos ng kanyang bautismo. Nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang kahalagahan nito ay hindi lang sa kalapati o kahit sa boses na alam ng lahat na boses ng Diyos. Ang kahalagahan ay higit pa sa sinabi ng boses na to. At gaya ng karaniwan sa Biblia, halos bawat salita ay siksik sa kahulugan. Minsan nga ay may ilang mga layers pa ang meaning nito, pero may isang detalye na lumulutang dito. Sa pagsasabi ng, "Ito ang minamahal kong anak," ipinuputong ng Diyos kay Jesus ang korona ng bayang Israel. Formal nang gaganap si Jesus bilang hari ng mga Hudyo. Paano natin nalaman yon? Ang talatang anak ng Diyos ay isang kilalang tawag sa hari ng Israel kahit noon pang panahon ng lumang tipan. Ang katagang ito ay nagmula sa paglaya ng Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt. Noong sinagot ng Diyos ang panalangin ng Israel na palayain sila mula sa mga Egyptians, kinumpronta niya ang Pharaoh ng Egypt at binantaan ito, "Ang Israel ay aking anak na panganay, payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin," sabi niya. Iyon ay pagpapahayag ng kanyang marubdob at espesyal na pagmamahal sa bayang Israel. Dahil dito ay naging bukod tangi sila mula sa ibang mga lahi sa mundo. Nagbibigay ng babala ang Diyos kay Pharaoh na ipaglalaban niya ang Israel dahil mahal niya sila. Sila ay kanyang anak. Ilang taon pagkalipas noon, ang titulong anak ng Diyos ay ibinigay rin sa hari ng Israel. Sinabi ng Diyos tungkol sa dakilang haring David at sa kanyang mga tagapagmana, "Ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak." Ang simbolismong ito ay mahalaga. Ang hari ng Israel ay tinawag na anak ng Diyos, katulad din ng kanilang bansa, dahil siya mismo ang personal na kumakatawan sa buong bayan. Siya ang tumatayong representative at maging substitute sa harap ng Diyos. Nang sa gayon anumang mangyari sa kanya bilang isang individual ay masasabing nangyari rin sa buong bayan. Sa simbolong ito, ang hari ay ang Israel. Sa oras na maintindihan mo ito, makikita mo ang kahalagahan ng sinabi ng Diyos sa bautismo ni Jesus. Oo, inilalarawan niya ang relasyon niya kay Jesus bilang ama at anak. Pero ipinapahayag din niya na formal nang sinisimulan ni Jesus ang kanyang tungkulin na kumatawan sa Israel bilang kanilang hari. Mula sa puntong iyon, siya ay tatayo sa harap ng Diyos bilang substitute ng mga tao, kanilang representative at maging kanilang champion. Alam ni Jesus sa simula't simula pa na siya ang karapat-dapat na maging hari. Oo, madalas niyang sinabihan ng mga tao na huwag ipamalita ang katotohanan. At minsan nga ay tinanggihan pa niya ang mga tao nung gusto siyang koronahan bilang hari. Pero hindi iyon dahil ayaw niyang maging hari. Iyon ay dahil alam niya na siya ay magiging ibang klaseng hari kaysa sa inaasahan at gusto ng mga tao. Isusuot niya ang korona ayon sa kanyang sariling kondisyon, hindi ayon sa maling inaakala ng mga tao na isang hari na mangunguna sa isang revolusyon. Ang totoo, agarang tinatanggap ni Jesus ang pagkilala sa kanya bilang hari kapag nauunawaan talaga ng mga tao kung ano ang kanilang ipinagbubunyi. Sinabi sa Mateo chapter 16 na isang gabi, pagkatapos ng isa na namang kumprontasyon ni Jesus sa mga pinuno ng Israel, tinanong niya ang kanyang pinakamalalapit na mga tagasunod kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Maraming mga sagot. Ang sabi po ng ilan ay kayo si Juan na tagapagbautismo, balita ng mga tagasunod niya. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta.
Ganun nakamamangha si Jesus para akalain ng mga tao na siya ay bumangon sa mga patay. Kahit ano pa man ang kanilang naisip, mas interesado pa rin si Jesus sa inisip ng sarili niyang mga disciples. Ngunit para sa inyo, sino ako? Tanong niya. Nabigla sila sa tanong na iyon at ang lalaking Simon ang pangalan ang unang nagsalita. Kayo po ang Kristo, sagot niya, ang anak ng Diyos na buhay. Sa tingin ko ay higit pa ang ibig sabihin ni Simon dito, pero at least ipinapahayag niya na si Jesus ang hari ng Israel. Kayo po ang anointed one, ang anak ng Diyos, ang hari. At anumang tugon ni Jesus, tinanggap niya ang pagkilalang iyon at nagdiwang, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas," sabi niya. Sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Naunawaan ni Simon na agad na pinangalanan ni Jesus ng Pedro, kung ano ang alam na ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. Siya ang nararapat na hari ng Israel. Sa Lucas 19 mababasa ang ginawa ni Jesus na pagpapahayag sa publiko tungkol sa kanyang paghahari, 1 linggo bago siya ipako sa krus. Papunta si Jesus at ang kanyang mga disciples sa Jerusalem para sa taunang pista na tinatawag na Passover. Malamang ay 100,000 tao ang papunta sa lungsod noong linggong iyon dahil iyon ang pinakamahalagang pista para sa mga Hudyo. Habang papalapit sila sa lungsod, pinauna ni Jesus ang ilan sa kanyang mga disciples sa isang maliit na bayan na tinatawag na Bethphage at pinakuha ang isang asno na nakahanda para sa kanila. Sabi ng Biblia na naupo si Jesus sa asno at sinimulan ang maikling paglalakbay mula sa Bethphage papuntang Jerusalem, kasama ang maraming taong sumusunod sa kanya. Ito ang sumunod na nangyari nang siya'y malapit na sa lungsod, palusong na sa libis ng bundok ng mga Olibo. Nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kahangahangang pangyayaring kanilang nasaksihan. Sinabi nila, "Pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan." Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, "Purihin ang anak ni David, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos." Puno ng kahulugan ang lahat ng ito, hindi lang nagwawagayway ng mga palaspas ang mga tao at naglalatag ng kanilang mga balabal sa daraanan ni Jesus. Isang pangkaraniwang tanda ng pagkilala at pagpapasakop sa hari. Pero siya'y tinatawag din nilang hari at ipinapahayag na siya ang tagapagmana ni David. Bukod pa rito, sinasabi rin nila ang isang lumang awit na karaniwan nilang inaawit noon para batiin ang kanilang hari habang siya ay papalapit sa templo para mag-alay ng mga handog. Ang buong eksena ay naging parang isang palabas at sinadya iyon ni Jesus para makatawag ng pansin. Sa narinig nilang sigawan ng mga tao at nang malaman nila kung ano ang sinasabi nila, naiskandalo ang ilang mga Pariseo at nagreklamo kay Jesus. "Guro," sabi nila, "patigilin nga po ninyo ang inyong mga alagad. Nakita mo ba kung ano ang ginagawa ng mga tagapamahala ng templo?" Gusto nilang sumang-ayon si Jesus sa kanilang pahiwatig na ang pagbibigay-pugay ng mga tao sa kanya ay hindi tama. Gusto nilang itanggi niya ang pagiging hari. Pero hindi iyon gagawin ni Jesus. Sumagot siya, "Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang siyang sisigaw. Wala nang magiging delay. Dumating na ang oras at ang hari ay parating na sa kanyang capital city. May nakaluklok na ngayon sa trono ng Israel, sa tronong nabakante sa nakaraang 600 taon. Isang tunay na hari sa isang tunay na trono na may tunay na kasaysayan." Mahirap para sa atin ngayon na maunawaan ng lubos ang kahalagahan ng nangyari noong pumasok si Jesus sa Jerusalem noong araw na iyon. Baka inaakala nating ang mga taong nagsisiksikan palibot kay Jesus ay nadadala lang ng religious drama na makakalimutan din nila kapag nakauwi na sila at nahimasmasan. Pero ang mga taong iyon ay hindi kumikilala sa isang kunwaring hari lang. Sila ay nagpupugay sa isang tunay na hari
na mauupo sa isang tunay na trono na may tunay na kasaysayan. Wala naman talagang hari noon ang bayan ng Israel. Sa simula ng kasaysayan nito, noong ang bayan ay parang malaking angkan pa lang, ito ay pinangunahan ng mga patriarka o ama ng kanilang lahi. Tapos ay maraming mga propeta at hukom ang pinili ng Diyos para sila ay pangunahan at protektahan. Pero dumating ang panahon na hiningi ng mga Israelita sa kanilang pinunong si Propeta Samuel na humirang ng isang hari para sa kanila. Hindi sumang-ayon si Samuel at binalaan pa sila sa mga kasamaang maidudulot ng hari. Pero nagpumilit ang mga tao at isang hari ang kinurunahan. Naging maunlad ang kaharian ng Israel sa pangunguna ni Haring David, isang batang pastol mula sa bayan ng Bethlehem na pinili ng Diyos para pagharian ang bansa. Sa pagpapala at paggabay ng Diyos mismo, naranasan ni David ang mabilisang pagtaas ng tungkulin sa Israel hanggang sa napasa kanya ang trono noong 1000 BC. Pinagkaisa niya ang 12 tribes ng Israel sa ilalim ng isang korona, nalupig ang mga kalaban, nasakop ang Jerusalem at ginawa iyong kapital ng kaharian. Higit sa lahat, ipinangako ng Diyos na pananatilihin niya ang paghahari sa lahi ni David. Kinilala si David bilang pinakadakila sa mga hari ng Israel. Dahil dito, ang posisyong iyon ay tinawag na Davidic kingship at ang trono ay tinawag na Davidic throne. Si David mismo ay isang hinahangaang mandirigma, isang gifted musician, isang pantas at isa ring manunula. Siya ang sumulat ng higit sa kalahati ng mga awit na nasa aklat ng mga awit ng Israel at siya ay inaalala pa rin bilang isang huwaran ng pananampalataya at katuwiran. Hindi iyon dahil si David ay perfect, malayo nga siya sa pagiging perpekto. Pero meron siyang malalim na pagmamahal sa Diyos, malalim na pagkilala sa kanyang pagkakasala at pangangailangan sa Diyos, at matibay na pananampalataya na kahahabagan siya ng Diyos at patatawarin sa kanyang mga kasalanan. Ang Biblia mismo ang nagsasaad na ipinahayag ng Diyos si David na a man after his own heart. Noong namatay si David taong 970 BC, pinalitan siya ng kanyang anak na si Solomon sa trono ng Israel. Sa maraming paraan, ang paghahari ni Solomon ay naging higit pang dakila kaysa sa kanyang ama. Kahit sa simula lang, umunlad ang Israel sa kayamanan at impluensya at na-enjoy ang isang golden age. Subalit namatay si Solomon pagkatapos ng 40 taong paghahari at ang kaharian ng Israel ay nagsimulang magkagulo. Isang civil war ang naghati sa bansa sa dalawang kaharian, ang Israel sa north at Judah sa south. At sa mga sumunod na daan-daang taon ay nasaksihan ng nakapangingilabot na pagkalugmok ng mga hari ng dalawang kaharian sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at talamak na kasamaan. Isang hari sa north, si Ahaz ang naitalang sinunog ng buhay ang kanyang anak para ito ay ialay sa isang Diyos-Diyosan. Sa gitna ng lahat ng ito, nagpadala ang Diyos ng mga propeta para balaan ang Israel at Judah na tumalikod sa kanilang mga kasalanan at bumalik sa Kanya. Kung gagawin nila iyon, sabi ng Diyos, patatawarin niya sila at bubuuin ng kanilang bansa. Kung hindi, parusa at kamatayan ang susunod na mararanasan nila. Hindi nagsisi ang alinman sa dalawang bansa. Kaya noong 700 BC, ang Northern Kingdom ng Israel ay sinakop ng makapangyarihang imperyo ng Assyria at ang mga mamamayan nito ay ipinatapon. Ang Southern Kingdom ng Judah ay nanatili pa ng higit sa 100 taon hanggang sinakop iyon ni Nebuchadnezzar ng Babylon noong 586 BC. Winasak ang Jerusalem at ang templo at ipinatapon ng mga mamamayan nito sa Babylon. Ang Davidic king ay hinuli at binulag ng mga sumalakay na Babylonians. Isang kawit ang inilagay sa kanyang ilong at siya rin ay tinangay sa Babylon kung saan, hanggang sa dulo na ng kanyang buhay, pinakakain siya sa hapag ni Nebuchadnezzar. Maganda mang pakinggan yon, pero hindi iyon pagpapakita ng paggalang kundi pagpapahiya. Ang Davidic king ng Israel ay isa na lamang bulag na palamunin ng emperador ng Babylon. Sa paglipas ng maraming taon, kahit pagkatapos talunin ng Persian Empire ang mga Babylonians,
pagkatapos talunin ng mga Greeks ang Persians at talunin ng Romans ang Greeks, hindi na muling naitatag ng Israel ang kanyang independence o ang kanyang trono. Nanatili siyang api at nasasakupan ng ibang bansa. Sa loob ng 600 taon, ang Davidic throne ay nanatiling bakante. Ganun pa man, hindi ito nanatiling walang pag-asa. Dahil kahit na ang Israel ay nahati, bumagsak at nawasak, patuloy pa rin ang mga propeta sa pagbabalita na darating ang panahon na ang kaharian ni David ay mapapanumbalik. Sa katunayan, sinabi nila sa mga Israelita na magpapadala ang Diyos balang araw ng isang hari na mamamahala ng may ganap na katuwiran at katarungan mula sa trono ni David. Siya ay pangungunahan ng Espiritu ng Diyos at siya ang magbabaling sa puso ng mga tao para sumamba sa Diyos lamang at siya ay maghahari habang panahon na may karunungan, habag at pag-ibig. Hindi lang iyon, pero nangako ang Diyos na ang trono ni David ay hindi lamang magiging isang pambansang trono. Gagawin niyang universal ang authority nito at ang lahat ng tao sa mundo ay pupunta sa Jerusalem para magbigay pugay sa hari ng Israel, ang hari ng mga hari. Siguro ay parang katawa-tawa at di kapani-paniwala ang lahat ng mga propesiyang iyon habang nasasaksihan ng mga Israelita ang kanilang mga hari na isa-isang napapasailalim sa kasamaan at sa parusa ng Diyos. At tila isang mapait na panlilibak ito, habang ang huling Davidic king ay nagmamakaawa bago siya binulag ng mga Babylonians. Pero kung nakinig mabuti ang mga tao sa mga propesiya, makikita rin nila na ang ipinangakong hari na ibinalita ng mga propeta ay hindi lang isang ordinaryong lalaking uupo sa trono ng ilang panahon at pagkatapos ay mamamatay. Ayon sa kanilang propesiya, siya ay higit pa. Sa katunayan, kung nakinig sila, maririnig nila ang kanilang Diyos na hindi lang nangako na siya ay magpapadala ng isang hari sa Israel. Pero siya mismo ang darating at magiging hari nila. Tingnan mo ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa kapanganakan ng dakilang haring ito. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Wala namang masyadong kapansin-pansin doon, hindi ba? Parang katulad lang ng sinumang hari, pero besahin mo pa. At ang kaniyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas at uupo siya sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Hindi iyan ordinaryong hari lang. Walang ordinaryong hari ang naghahari mula ngayon at magpakailanman. Walang ordinaryong hari ang nagiging malawak ang kapangyarihan ng walang katapusan. Walang ordinaryong hari ang seryosong matatawag na kahanga-hangang tagapayo. Walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. At higit sa lahat walang sino man, hari man o hindi, ang maangkin para sa sarili niya ang pangalang makapangyarihang Diyos. Walang sino man maliban sa Diyos. Nanlaki ang mata at namangha. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Lagi kong nai-imagine si Simon Pedro na sinasabi ang mga salitang iyon na pabulong, manghang-mangha at nanlalaki ang mga mata. Sa tingin ko kasi ay parang nabubuo na sa isip niya ang lahat. Oo nga't ang mga hari noon ay tinawag na anak ng Diyos at inakala ng lahat na iyon ay titulo lang. Pero hindi. Iyon ay paraan ng Diyos para ituro ang mangyayari at ang kanyang sariling intensyon na siya mismo ang mauupo sa trono ni David. Katulad ng sinabi ng mga propeta, ang dakilang hari ay magiging anak ng Diyos, hindi lang bilang isang titulo o simbolo, pero sa realidad. Ang Diyos mismo ang kanilang magiging hari. Iyon ang nasisimulang ma-realize ni Pedro. Ang taong nakaupo sa harapan niya ang hari, ang Kristo ang Anointed One ng Israel, kaya siya ang tinatawag na anak ng Diyos. Pero siya rin ang anak ng Diyos, hindi lang hari ng Israel, pero hari ng mga hari. Na-realize ni Pedro na ang taong ito ay Diyos.